arestado ang isang lalaki matapos siyang mahulihan ng 2 bungkos na mga peking dolyar. Naganap po yan sa isang mall sa lungsod ng Maynila. Yung mga peking dolyar ay balak daw sanang ibenta sa mga dayuhan na nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa tulong ng mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas, nasabat ng NBI Criminal Intelligence Division ang mga peking dolyares na ito. Sa buy-bust operation na ikinasa sa isang mall sa Maynila bago magtanghali kanina, arestado rin ang suspect na nakilalang si Melanio Evasco. Nakuha sa suspect ang 2 bundle ng peking dolyar na kung totoo ay may halagang $20,000 o humigit kumulang 800,000 pesos. Our posture buyer negotiated to buy counterfeit dollar notes. Usually mga target nila ngayon yung mga mga tourist destination, mga resorts ko sa maraming foreign nationals for enjoying the holidays here. Sa pauna investigasyon ng NBI, lumalabas na target ng mga peking dolyar na ito ang mga dayuhan turista sa mga tourist destination sa Palawan, Boracay at Batangas. Sabi pa ng NBI, madali raw ang kadalasang bentahan dahil murang nabibili at mataas naman ang palitan. Mas mabilis sa ibenta ang dollars at dahil malakihan. They're selling one bundle composed of $10,000. They're selling it for 80,000 pesos per bundle. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang suspect na nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code. Tinutugis na rin ng NBI ang mga kasabwat ng suspect. Maganda siya, security features niya almost identical sa real dollars. Yung grupo na to, part to ng group na arresto namin 3 years ago. And fake dollar, the same thing. Hindi lang mga dolyar, maging ang mga Philippine peso bill, may mga nagkalat na peke rin, lalo't mag-e-eleksyon ngayon. The bottom line is economics, no? Bibili sila ng 50 pesos worth of fake 1,000 pesos kaysa sa bibili sila ng 1,000. Di nakatipid sila ng 950. Kaya lang hindi nila naiisip na una, kung totoo man yun na ito ay gawa ng mga kumakandidato for public office, well, unang-una, we have to lead by example. Karaniwan daw na pinepeke ang mga lumang currency. Mahirap na raw kasing gayahin ng mga bagong salapi. Very rough. Rough yan. Pag yan ay ordinaryong papel at sinerox lang, kahit na jet printer, very smooth yan. Yun ang unang-una. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.